Yung baby po na yan, mga minamahal, normal po yan, check up ko, normal ko po yan nilabas. Diyan po mga minamahal na, ang aking bilawit baby na yan, 2 weeks old pa lang po siya. Talagang nilabasan po siya na mga butlig-butlig na akala namin rashes yan, mga minamahal. Talagang, nung pinunta po namin siya sa center, pagbalik niya ng 2 linggo, lumalala na po yan, pasintabi po sa mga kumakain. Talagang, habang umaandar po yung oras pa hapon, yan po ay lumalala na, sabi nila, mamaso po na nagnanaalos. Kumakalat na po yun sa buong katawan ng beloved son ko, mga minamahal, hanggang nagiging sugat na po yan. Talagang, sabi ko sa beloved mama ko, anong dapat kong gawin? Mga tito, tita ko, tinawag ko po yung beloved tito ko, sabi niya, magsisi daw po ako kasi ayun ang palo ng mahal ng Panginoon na sa buhay ako ng panlalamig at sa layaw ng sanlibutan. Talagang, alam niyo po mga minamahal, talagang ginawa po namin, sabi ka po kasi ng beloved mama ko, mag-message din po ako sa biyanan ko kasi hindi po sila save sa gawain na to. Talagang kung hindi po namin ipapa-hospital yung aking beloved baby, talagang yan po ay baka sa amin po ang sisi sa bandang huli. Nagpasya po kami ng beloved husband ko na itry po muna namin siya ipatingin sa pedya. Talagang pinatingin po namin yan. Alam niyo po nga minamahal, isang araw pa lang yung sugat ng beloved baby ko na yan. Talagang akala mo napakatagal na. Pinagalitan po kami ng pedya. Diyan po na sinabi sa amin na bakit daw po ayun lang namin dinala yung beloved baby ko. Matagal na raw po yung karamdaman. Talagang ayaw po nila maniwala. Sabi nila, hindi po nila tatanggapin yung anak ko. Talagang idalhin po namin sa malaking ospital. Sa madaling salita po, pumunta po kami sa isa pang ospital. Talagang dyan po na ganun din po yung sinabi sa amin. Talagang tinanggihan po yung beloved son ko na yan. Alam niyo po, nasa sasakyan lang po ako. Yung beloved husband ko lang po yung kasama ng tita at mama ko. Dyan po mga minamahal na lumapit po yung beloved husband ko sa bagamat siya po ay baby in Christ sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Sabi niya po, wag na natin iikot yung anak natin. Mag-ayuno na lang ako, dalhin natin siya sa pastoral sa mahabang parang. Diyan po mga minamahal na, sa madaling salita po, nag-stay po kami na halos 2 months dyan sa pastoral sa mahabang parang. Diyan po na, habang nagpupuri kami umagat hapon, gabi, mga minamahal, talaga nagsusumamo po ko sa mahal na Panginoon na, mahal na Panginoon, pagalingin niyo yung beloved na ako. Manunumbalik ako bilang mga awit. Binaw ko po yan. Binaw din po namin mag-asawa na magpapakasal kami, mga minamahal. Diyan po na unti-unti po yung binigyan ng kagalingan ng mahal na Panginoon na wala kaming ginagamit na anumang klaseng gamot. Alam niyo mga minamahal, talagang bilang Kristiyano, hindi mauubos ang mga pagsubok sa buhay natin. Alam niyo mga minamahal, talagang paggaling na niya ng mga minamahal sa sugat niya na yan, yung leeg naman po niya yung sumunod, mga minamahal, andyan po na, akala po namin na mamagalang dahil po nga sa sugat ng buong katawan niya, akala namin kulani lang po. Alam niyo po, dumating po yung araw na, taas na naman ang lagnat ng beloved son ko na yan. Diyan po na, napagpasya na naman kami na pumunta sa pastoral house. Tapos po, mga minamahal, pinalehans po namin agad yan pagdating namin sa pastoral house, mga minamahal. Diyan po na, kinaumagahan po, kinabukasan, mataas pa rin po yung lagnat ng beloved son ko. Talagang lilinisan ko po siya, mga minamahal. Nakita ko po yung leg niya, talagang parang sinaksak. Butas po yan, mga minamahal. Talagang kita po yung lalamunan. Sabi, pigsanda pa daw po yun. Pinupurit, pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon dahil kung hindi po pumutok yun, baka kung ano na pong aplikasyon ng beloved son ko na yan. Talagang pinupurit, pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon yung paglilinis siya sa buhay ko. Na alam niyo po, na mahirap po mawalay sa mahal na Panginoon. Lalo na kung ginagamit tayo sa banal na ubasan niya. Pinagaling na naman po yan ang pinakamamahal na Panginoon na wala kaming ginagamit na anumang gamot. Binaw ko na rin po yan sa mahal na Panginoon kasi every dadagdag po yung mat niya, talagang kinakabahan po ako. Sabi ko, mahal na Panginoon, kung para sa amin siya, para sa amin, kung para sa iyo, kuhain mo na lang po. Kung nakikita rin namin siya nahihirapan, hindi po ako magtatanim ng sama ng loob, taos puso namin siyang iaalay sa iyo. Alam niyo mga minamahal, inaantay lang po pala ng mahal na Panginoon na magbaw kaming mag-asawa sa Kanya. Talagang pinagaling niya po yung beloved son ko na yung sa karamdaman.
Pinupurit, pinapasalamatan ko rin po sa mahal na Panginoon dahil nagdiwang na po yan ng kahapon ng kaarawan niya sa laman. Pinupurit, pinapasalamatan ko 1 taong kagalingan na binigay niya sa akin, beloved anak na yan. Pinupurit, pinapasalamatan ko rin po, hindi man po karapat dapat na ngayon po, binalik niya ako sa pagiging mga awit. Lahat po ng kapurihan, pasasalamat at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang.